Kilala ang mga Pilipino bilang palangiti at masayahin. Pero alam niyo po bang ang Pilipinas ang may pinakamarami raw kaso ng depression sa Timog Silangang Asya? At sa kada 3 kaso dito sa bansa, isa lang ang natutulungan ng mga espesyalista, si JP Soriano on assignment. Sa isang bayan ng mga masayahing tao, tila nalulunod sa halakhak ang hinaing ng mga pusong nalulumbay. Naisasantabi ang may mga tinatawag na clinical depression, isang uri ng sakit na uhaw sa pangunawa ng lipunan. Kasi kino-confuse ng ordinaryong tao yung major depression sa normal sadness. Ang major or clinical depression is really a neurochemical imbalance. Sakit na maaaring tumama maging sa pinakamasayahing tao. Tulad na lamang ng 26 anyos sa spiritual leader na si Ellie. Ironic nga kasi pastor ako tapos nagtuturo ka ng patungkol sa buhay, yung meaning sa buhay, pero ako mismo nakaramdam. Hindi ko matanggap eh. Sumailalim si Ellie sa counseling o psychotherapy. Yun nga lang sa Pilipinas. Kakaunti lang ang katulad ni Ellie na walang kaso sa kanyang magpatingin sa doktor. Kaya hindi nakapagtataka ang datos ng World Health Organization o WHO kung saan ang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng depression sa Timog Silangang Asya. Pero sa kada 3 kaso, isa ang nahihiyang lumapit sa espesyalista at isa naman ang nabubuhay nang hindi alam na sila pala'y may ganitong kondisyon. Kaya naman layo ng kauna-unahang suicide hotline sa Pilipinas na Hopeline na libre at madaling maabutan ng counseling service ang mga depressed na Pilipino. They were trained on a 5-day intensive seminar workshop na maturuan sila how to handle depression. They need someone to listen to them. Umaasa ang grupong ito na kahit papano'y mapupunan nila ang kakulangan ng psychiatrist sa Pilipinas. Isa lang ang psychiatrist sa kada 10,000 depressed na Pilipino. Bukod sa hotline, nagsasagawa rin ng information drive ang NGF. Strong knowledge of what food and nutrients to give to handle the chemical imbalance. The oxygen for the brain is running and walking 2 hours a day. Sa ulat ng WHO noong 2008, pagdating ng taong 2030 ay depression na ang pinakapoproblemahing sakit ng mundo. 2001 ang balangkasin ng DOH ang kanilang mental health program, pero hanggang ngayon, inaamyendahan pa rin ito. Ang kawalan ng malakihang proyekto, sasaluhin daw muna sa ngayon ng mga nasa barangay level. Sila mismo at their end ay makita nila kung meron na bang mga simptomas, at their end pwede sila mag-counseling. Pero panawagan ng DOH sa ating mga mababatas. Dapat sana meron tayong Mental Health Act. Nakapaloob doon kung magkano ba ang budget na itutulog. Hanggat hindi nabibigyan ng prioridad ang pagtugon sa depresyon, pabulong lang na tutugunan ng problema at ang mga biktima patuloy na makukulong sa matinding lungkot at takot. Kasi this is a silent killer. This is worse. JP Soriano, GMA News.